Maganda. Kung alin man ang maganda sa araw na to. Let us proceed with our discussion. Magandang buhay at mabuting tao, grade 6. And for today is we're going to continue with our discussion on industrial arts. Now, bago tayo magsimula, syempre, dapat alam natin yung mga tools na ating gagamitin once that we are performing an activity or a repair in our house or at home or at school. We must have some knowledge, or not some pala, a complete knowledge on the tools that we are using. Mahirap kasi yung hindi kompleto yung kaalaman natin. It may cause or it may affect us and cause some injuries kapag ito na po ay ating mga ginagamit. So, as you can see on the picture, there are some tools that we can use when we are working, hindi lamang po para sa lesson, but when we are performing repairs at home. Again, hindi lang para sa lesson ha. Kailangan is mai-apply din po natin ito sa ating personal na buhay. Basta po sinusunod natin yung mga safety guidelines. Hindi lang basta alam yung paraan ng paggamit, kundi ligtas na paraan na paggamit ng mga tools in industrial arts. So the first one is the ruler. Kadalasan natin ginagamit sa loob ng classroom. And what is the purpose? It is to draw a straight line or measure distances. That's the main feature of a ruler. The most common ruler is the foot rule. Kaya tinawag na foot rule kasi isang 1 feet is 1 feet measures 12 inches. At katumbas po nun is near 30 centimeters. Yun po or 300 millimeters. Hindi po sakto. Kung makikita nyo sa line, hindi po sila pantay. So, a ruler may be made of wood, plastic, metal, or other rigid material. Kailangan po medyo matigas. Why? Kasi po kung iyan ay nag-flex or nag-i-stretch, hindi na po magiging accurate yung measurement or yung line na ating gagawin. Malinaw po? So, pakikopya lang po ng maayos. The next one is another measuring tool, and it is alike to the ruler. The name is the zigzag rule. Ang pinagkaiba at pinagkamukha at pinagkaiba lang naman nila is mas mahaba po si zigzag rule. Kasi si zigzag rule ay foldable and can be used in a parallel plane. So, humahaba at umiikli lang din po siya, kaya lang, or not kaya lang, dahil dun sa mga rivets na nakakabit sa kanya, so pwede siyang itiklop at pwede siyang pahabain. Si ruler is up to 12 inches or 33 or 30 centimeters. So, si zigzag rule is on, kagaya po nito, 1 meter po ang kanyang magiging total or maximum measurement. 1 metro, kagaya nung ginagamit natin sa classroom na kulay dilaw. Pag naman tiniklop siya, is 11 centimeters to. 11 centimeters or halos kalahati ng isang ruler na ordinary. Next one is panukat pa rin po itong taas niya. So it is made of metal and it is used for marking and referencing 90 degrees angle at sometimes is ginagamit din po para sa 45 degrees angle. Pag dito mo siya kinalso, inilapat yung susukatin mo, ay 45 degrees po ang makukuha mo sa side na to. Pag dito mo naman ikinalso or inilapat yung susukatan mo,
90 degrees po ang makukuha mo sa side na to. So in Tagalog, this is eskwala. Okay po? Next one, we have the hammer. A tool with a heavy metal head mounted at the right angle at the end of the handle. So kadalasan ng mga bahay meron namang ganito. Ito po yung karaniwang martilyo na ating nakikita sa ating mga tahanan. Made of metal, yung ulo niya. And then the other one is like a horn. Ginagamit po natin pambunot ng pako. Pag hindi na po gawa sa bakal yung ulo niya, ang tawag naman po is mallet. Mallet po is a hammer with a wooden head. Martilyo na ang ulo ay gawa sa kahoy. So ano pinagkaiba nila? Si martilyo or si hammer is for nail, for getting the nails on a wood and pushing a nail into the wood. Pangkuha at panglagay ng pako. Or pwede rin naman na pang-flatten ng mga bagay-bagay ng bakal or pang-usad ng mga wood na i-insert natin sa kapwa kahoy. When it comes to mallet, kung gusto mo ng mas malambot na pamukpok para hindi ma-damage yung iyong ginagawa, pwede pong mallet ang gamitin mo. Or, if you are engraving, what is the term for this? Engraving, nag-uukit ka ng kahoy, mallet po ang ginagamit. Kasi po pag hammer, masyado mabigat yung ulo niya, masyado pong natutulak yung chisel or yung pait. So pag mallet, mas kontrolado po at mas malambot ang palo doon sa chisel or doon sa pait na gumagawa ng pag-uukit or ng engraving. Okay po? The next one is an electric drill. From the word itself, it is used with electricity and its purpose is to make a hole on wood or metal or concrete. Disaksak in Tagalog, disaksak na pambutas na atin pong ginagamit. So itong bala po na to is pwede nating palitan ng pambato, pambakal, or pang kahoy. Once po na pinrest natin to, kailangan or gagana na po siya basta nakasaksak. So kailangan natin gamitan ng mas lalong pag-iingat kasi hindi natin kontrolado yung lakas niya. Mostly, kasi po, pag sa pinindot mo yan, aandar na po yan. So, wag nating hahawakan yung bala once po na siya ay umaandar na. Ang hawak po natin is dito sa parte na to at dito po sa kanyang grip para po may tibay. Yun po ano? Number 7, ito yung kanina sinabi ko. Pag mag-engraving kayo or mag-uukit, mallet po ang gamit. And ano yung ginagamit mismo sa pang-engrave? Ang tawag po sa kanya ay chisel or paet. This is a long-bladed hand tool with bevel cutting at the edge. Ayan po, bevel, patulis, or may talim. And para makapag-ukit ka, it is either mano-mano na itulak mo siya gamit ang iyong kamay or pukpukin mo po dito sa bandang upper part para po magkaroon ng puwersa yung iyong pag-uukit. So that is number 7, chisel. The next one is the clamp. C-clamp, a type of clamp device typically used to hold wood. So kung may kailangan kang pagdikitin na dalawang kahoy gamit ang wood glue, or pwedeng habang naglalagari ka para ayaw mong gumalaw yung kahoy, pwede mong gamitan ng C-clamp. Pipihitin mo lang po ito clockwise or counterclockwise and then iipit mo dito yung kahoy dun sa lamesa at makakapaglagari ka na ng mas maayos at magagamit mo yung kaliwang kamay mo o yung kanang kamay mo bilang pantulong sa paglalagari. So that is how we use a C-clamp, pang-ipit. The next one, dito na tayo sa mga pamputol ng kahoy. For number 9, we have the rip saw, a coarse saw for cutting the wood along the grain. O yung nasabi ko nung nakaraan. Ang kahoy ay may hilatsa or may grain. Mas madaling pumutol ng kahoy kapag pa-kontra dun sa grain niya. Pero po pag paayon, medyo mahirap kasi
walang kokontra doon sa ngipin ng lagari. So, kung gusto mo po ng mas mabilis na paraan ng paglalagari, you are going to get the ripso kung paayon yung grain ng kahoy na iyong lalagariin. Another saw, for number 10, is the crosscut saw. The difference between the two is mas malaki po si crosscut saw. According to the definition, it can be used by two people to cut a timber. So, not wood directly or not a process wood directly po ang puputulin natin. Timber, yung punong kahoy. So, kung silaki po ng punong kahoy ang ating puputulin, pwede pong cross-cut saw ang gamitin. May mga cross-cut saw po kasi in which they have two handles. A handle here and another handle on the end. So, isang tao na ihila, and then isang tao na magtutulak at ihila hanggang sa maputol po nila yung punong kahoy. So, that is a cross-cut saw. Another type of saw is the back saw. So, it is a saw with reinforced back edge that keeps the thin blade from being distorted. Kung gusto nyo po naman ng diretsong putol at hindi naman ganong kalaki yung puputulin, you may use the back saw. Why? Kasi po, it has a wider back. It means it has a lot of strength when you are sawing or when you are cutting a wood. Hindi siya magpe-flex basta-basta. Unlike po nitong ripsaw na paliit, once po na humahaba ang hila mo or ang tulak mo, nagfe-flex siya, nagwawabol. Si bakso po dahil makapal palagi yung kanyang back at meron siyang reinforcement, may patika siya dun sa taas, ay mas madiretso mong or straighter yung cut na magagawa mo dun sa kahoy. Kaya lang magiging problema, hindi pwedeng mas makapal dito sa yung puputulin mo kasi tasagko na siya dito sa reinforced head niya or sa reinforced back niya. Dapat hanggang dito lang aabot yung puputulin mo. Pag mas makapal pa dyan, hindi na pwede. Gagamit ka na ng ibang uri ng lagari. For number 12, we have pambutas. Unlike the electric drill, it has a crank handle and a socket to hold the bit. So, may lalagyan pa rin ng bala. But, unlike the electric drill, hindi siya disaksak. You are going to manually rotate this part so that the bit or the tool at the end would perform the cutting, the holing process or the rotating process to make a hole, butas. Iikot mo ng mano-mano. Next one po, another saw, the coping saw. Malaki pinagkaiba, kitang-kita naman po. Para saan po yung talim na to? According to the definition, it is for cutting curves in the wood. Kung gusto mong maglagay ng kurba, si bakso is kung gusto mong diretso. Now, for coping saw, kung gusto mong maglagay ng kurba or yung design sa kahoy ay may kurba, pwede na pong si coping saw ang ating gamitin. Bakit po? Kasi maliit lang. Yung pinakatalim nakakapit sa kahoy. So, pwede mo siyang ikurba-kurba base sa design that you are making. For number 14, we have the keyhole saw. From the word itself, it is to make a keyhole on a door knob or in a wood to create a doorknob. Not to create a doorknob, in which we can put a doorknob po. Tagalog, pwede natin siyang gamitin para makapagbutas sa plywood or sa kahoy na paglalagyan po natin ng doorknob. So, papaliit, papalaki. Kung ang gagamitin kasi natin ay coping saw sa doorknob, tatanggalin pa natin yung talim saka pa natin ipapasok doon sa pinakakahoy. Sa keyhole saw po, dahil papaliit siya at papanipis, hindi na natin kailangan gawin yun. Dahil wala namang humahawak dito sa kanyang simula at dulong parte maliban dito po sa handle. So, mas versatile siya kung maliliit lang na butas yung gagawin mo. Pero kung malalaking design ang gagawin mo, coping saw po talaga dapat ang gagamitin. For number 15, we have the planer or katam.
On the picture, as you can see, the person that is using it is pushing it so that the blade will eat the wood beneath the planer. Kakainin niya, kakatamin niya, tatabasin niya yung kahoy na nasa ilalim. That is the purpose of the planer. So kung mapaalon-alon yung kahoy mo at ang kailangan mo ay patag at solid naman siya, ibig sabihin hindi siya gawa sa plywood kasi pag gawa sa plywood, masisira lang yung pag ginamit ng planer. Pag solid yung kahoy, galing talaga sa puno at gusto mo siyang gawing patag, meron pong manual planer and electric planer. Number 16, oil stone. In Tagalog is mulyihan. Ginagamit po natin ito to sharpen, magpatalim ng mga sharp objects kagaya ng kutsilyo, gunting, at iba pa, pwede rin naman sa pait. So, dalawa yung kulay niyan. Yung mas maitim po ay mas magaspang para kung talagang sobrang purol ng kutsilyo. And the lighter one is for the finer grain. Kung hindi naman ganun kapurol, wala namang masyadong bungi, pwedeng dito na lang sa ating lighter one na part natin hasain. So dahil hahawak po tayo ng mga matatalim na kagamitan, syempre humingi po tayo ng tulong sa ating mga nakatatandang kasama sa bahay. Lagi po tayo mag-iingat once na ang hawak natin is matatalim na bagay. For number 17, file or kikil is a tool that is used to remove fine amounts of material from a workpiece. Kikil po is para siyang liha pero on a metal stick. So kung kailangan mo ay maliit na butas lang and papakinisin, pwedeng ito ang gamitin mo. Kung ang kailangan mo naman is medyo malaking parte at nasa ibabaw, pwedeng mas malapad na parte po or mas malapad na kikil or file ang iyong gamitin. For number 18, screwdriver. Screwdriver is either a flat or a Philip, yun yung karaniwan, pero marami na rin lumalabas na screwdriver ngayon that is maybe Torx or Allen head shape. So it can and it is used by turning the head clockwise or counterclockwise to move the screw that you are maybe removing or maybe you are putting onto the wood. Ito lang po, ikutin nyo lang yun. Pwedeng pagtanggal, pwedeng lalagay ng tornilyo. And for the last one, we have the wrench, a hand power tool for holding or twisting a nut or a bolt. Bolt, bolt, bolt. A nut or a bolt. Tornilyo pa din, pero yung mga hexagonal na ulo na bolt, yung sa mga bisikleta or yung sa ano pa ba ginagamitan? Motor, yan na po yung iba't ibang sizes. Nagsisimula yan ng 3 hanggang, karaniwang ginagamit po is hanggang 18 or 17 size. So ito yung open type at ito po yung hexagonal close type or back wrench. Yan po yun. Meron din naman yung crescent wrench na adjustable na lang. So for this activity, you are going to make a video presentation of the usage of at least 7 tools. Mamimili kayo ng 7 kung ano yung 7 na meron kayo sa bahay ninyo or sa kaklase na malapit sa inyo. At ipapakita nyo po sa video kung paano nyo siya gagamitin at paano siya ginagamit. Kahit kamay lang po yung nakikita at nagsasalita lang kayo dun sa background ng video. Pwede pong by group, pero dapat lahat kayo is gagawa. Pare-parehas. Halimbawa, 3 kayo, and then tigda-2 kayo ng tool na gagamitin, and then yung isa is 3 yung kanya. So, 2, 4, and then plus 3. So, magiging 7. Yun po. So, pwedeng group, kung magkakalapit na kayong bahay, kung hindi naman magkakalayo, pwedeng solo po ang video presentation ninyo. Same naman po ang magiging grading nun. So, how will I grade it? Gaano ka safe? The first one is gaano ka safe yung siya ginamit. Pangalawa, tama ba yung paraan ng paggamit? And pangatlo is how you presented the tool.
Okay po. Maraming salamat, grade 6. See you on the next lesson or wait for further announcements. Maraming salamat.